nag-iisip na ba kayo para sa immersion natin sa math? Wala eh. So, napasarap yung pagdodota namin ni Lance eh. Saan ba kayo nagdodota? Sa game nest. Saan pa ba? Ito yung naman malapit dito eh. Game nest. Ano yun ah? In Jordan Carl Domingo, working in GameNest as an employee. GameNest is not actually my friends just hired me. So, Sir Domingo, paano niyo po pinapasok yung math sa game nest? Aside from timing pagka-time ng ng rent ng mga customers, i-convert ko sa mga kung ilang time yung consume nila sa kung magkano babayaran nila sa mga hours na nirent nila. And bukod sa pagbabayad nila sa pag-compute kung magkano babayaran nila, kung-compute ko rin kung magkano kailangan ko isukli sa kanila kung hindi sakto yung bayad nila, kung pag sobra yung mga pang-bayad nila. Dito tayo magbantay. Lapit! Tsaka, aside from sa pagbabayad tsaka pagsusukli sa mga customers, may mga tumatawag din dito early in time na para magpa-reserve for later hours. So, kailangan ko ma-make sure na merong enough vacant computers para doon sa mga nagpa-reserve. Usually, mga big group sila eh. So, laging, kailangan maraming vacant computers. Pag merong pag sakto na yung mga vacant computers, tapos malapit na yung mga nagpa-reserve, yung time ng kung kailan sila dadating, hindi na ako nagpapapasok, hindi na ako nagta-time in ng mga ibang customers na nandito na. So, bukod doon, nagagamit ko rin yung math sa printing. Meron kami printing dito. Siyempre, kailangan sakto yung papel namin para sa pag-print ko, ilang pages na kailangan sa aside from that, nagagamit din namin yung math sa kung gaano karaming ink meron kami sa volume ng ink. Siyempre, kung kulang na yung volume ng ink, hindi na kami makapag-print ng mga papaprint ng mga customers namin. So, kailangan ma-make sure namin na enough yung ink namin or kailangan mapalitan namin kung continue natitirang ink sa printers namin. Nagagamit ko din sa nagagamit ko rin ng math sa pag-maintain ng mga computers namin at utilities namin dito. Siyempre, kailangan check ko yung mga computers kung okay pa sila, kung ilan yung computers na may diferensya. Pag may diferensya ng isang computer, hindi ko na papagamit yun hindi ko na papagamit sa mga customers yun. Tapos, binibilang ko din kung ilan yung mga needed na kailangan palitan sa mga computers. Yung mga AVRs or parts ng CPU, tsaka yung mga make sure ko na lahat ng computers namin available sa mga customers, sa mga Tapos meron din yung mga reserved na utilities para sa kung meron man may isang diferensya sa part ng computer, pag meron kami reserved yun, gagamit namin yung mga reserves namin para mapalitan ko naman yung sira ng mga computers namin. Aside from that, gagamit din namin yung math sa pagbibilang ng sales namin for the day. Yun, at yung mga ibang expenses na patutod sa parang mga supplies namin, para supplies for cleaning, supplies for changing the hardware or software ng computers, yun. So, doon namin nagagamit yung math sa business na to. Doon, gagamit din yung math sa
sa mga games na yan, nagagamit din yung math. Bukod sa kung gano'ng karaming games na malalagay mo, yung mga games na yan, may mga sizes yan kung gano'ng kalaki mako-consume niya sa memory ng computer. So, dapat tamang-tama yung size ng memory ng computer mo para magkasya yung isang game sa computer mo. Kung ilang games ang malalagay mo sa isang computer namin. So, nagagamit din ng math doon kung gano'n kalaki din yung mako-consume na memory size ng computer at saka ilan pa yung free space sa memories ng computer namin kung pwede pa kami maglagay ng game na to or hindi na, or kung maliit lang pa yung memory ng game na to magkakasya sa free space malalagay namin kung malalagay pa namin yun, depende na sa kung gaano kalaki yung size ng game or software na lalagay namin sa computers namin. Ang isa sa positive ng business na to, maraming pumapasok na customers lagi, araw-araw. Ang negative side lang, lagi kami kinukulang ng computers, vacant seats. So, mga karamihan din mga dumadating na customers, karamihan din na dumadating na customers dito, dumadating sila dito during break time nila. So, if full yung shop namin, hindi sila makakaupo kagad. At yung mga naglalaro, usually overtime lagi. Wala silang wala silang time na sinabi kung anong oras sila magta-time. So, hindi namin ma-make sure kung what time sila magtatapos o anong time sila makakaupo para makapaglaro sila sa shop namin. Pwede ba yung magpa-reserve? Pwede. May tumatawag dito ng maaga. Usually, mga tumatawag dito, mga taga-call centers. Dumadating sila dito during break time nila. Tapos, 1 hour lang sila dito. Tapos, babalik na ulit sila sa work. So, usually, pag ganong time, puno yung shop, marami pang iba pang wave ng mga call center agents na pupunta dito para maglaro. Pero, full na kami. So, anong nangyayari? Maalis na lang sila kasi walang time. Hindi sila pwede maghintay kasi after ng break nila may trabaho na ulit sila. So, yun. Uy, may naisip na ba kayo para sa immersion natin?